Magandang gabi sa inyong lahat. Narito na tayo sa Kabanata 11, Los Baños sa El Filibusterismo at tatalakayin natin ang mga mahalagang pangyayari at tauhan. Ang una ay sasagutan na natin ang mga hindi nakaayos na mga salita kung saan ito ay ang una. Magkakasagot ba kayo rito? Isasagutan na natin. Ito ay ang Los Baños. Kaya, pangalawa, ang salitang ito ay Tresillo. Pangatlo, ang salita namang ito ay isa siyang pare kung saan siya ay si Padre Irene. Pangapat ay siya naman ang bida sa El Filibusterismo kung saan si Simon. At panglima ay ang Kapitan General. Ngayon ay tatalakayin na natin ang mga mahalagang pangyayari. Ang mahalagang pangyayari ay sumentro sa mga aktibidad ng Kapitan General sa Los Baños na naglaro ng mga praile sila si Bali ay Padre Sibayla at Padre Irene ng Tresillo laban sa Kapitan General. Balak nilang kausapin ukol sa isang paaralang balak ipatayo para sa mga kabataan. Ngunit ang kapitan ay may iba pang iniisip at kaya hindi ito mabigyang pansin. At yan ang mga mahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Ang mga tao naman sa kabanatang ito ay si Kapitan General, Padre Irene, Padre Sibayla, Padre Camura, Simon, Don Custodio, Padre Fernandez, Julie at ay mataas sa kawani o opisyal at kura ng Los Baños. Ito ang mga tao ay mga mahalagang tauhan sa kabanatang ito. Ngayon, para malaman natin kung ano ang mga nangyari sa kabanatang ito ay babasahin natin lahat ang buod ng Kabanata 11. Yun saan? Sa kabanatang ito, nagpunta ang Kapitan General sa Boso-Boso para mangaso, ngunit hindi siya nagtagumpay dahil natatakot ang mga hayop sa musiko. Dahil dito, bumalik sila sa bahay ng Kapitan General at naglaro ng baraha kasama sina Padre Irene, Padre Sibayla at iba pa. Samantala, si Simon ay sumali sa paglalaro at nagtaya ng kanyang mga alahas kapalit ang pangakong magpapakasama ng mga praile sa loob ng 5 araw at kapangyarihan mula sa Kapitan General ng mga magpakulong at magpatapon ng kahit sinong gusto niya. Maraming usapin ang pinagdibatehan ng mga tauhan tulad ng pagbabawal ng armas, disalon, at pagpapatayo ng akademya. Sa huli, dumating ang kura ng Los Baños at sinabing handa na ang pagkain. Si Julie naman ay 3 araw na nagmamakaawa na palayain ang kanyang nuno. At sa pakiusap ni Padre Camura, pumayag din ang kapitan. At yon ang buod sa kabanatang ito. Ngayon, kung may naiintindihan kayo, ay sasagutan na natin ang mga tanong. Una, ano ang naging epekto ng pagbabawal ng armas de salon sa mga tauhan sa kabanatang ito? Pangalawa, ano ang naging papel ni Simon sa paglalaro ng baraha at sa pangyayari sa kabanatang ito? Pangatlo, paano naapektuhan si Julie ng pagpapakiusap sa Kapitan General ng palayaan ng kanyang nuno? Ngayon, ay sasagutan na natin ang unang tanong kung saan ano ang maging epekto ng pagbabawal ng armas de salon sa mga tauhan sa kabanatang ito. Ang sagot sa unang tanong ay ang pagbabawal ng armas de salon ay nagdulot ng pagiging mapanuri at maingat sa mga tauhan dahil sa takot na baka sila'y madamay sa labanan. Yun ang sagot sa unang tanong.
Pangalawa, ano ang naging papel ni Simon sa paglalaro ng baraha at sa pangyayari sa kabanatang ito? Ang sagot sa tanong na ito ay, si Simon ay nagtaya ng kanyang mga alahas sa baraha bilang kapalit ang pangakong pabor mula sa mga praile sa Kapitan General. At yun ang sagot sa tanong na ito. Pangatlo, paano naapektuhan si Julie ng pagpapakiusap sa Kapitan General na palayain ng kanyang muno? Ang sagot ay si Julie ay napektuhan sa pagpapakiusap ng Kapitan General dahil sa paglaya ng kanyang nuno na nagpapakita ng impluensya at kapangyarihan ng mga praile at opisyal sa lipunan. At yun ang tatlong kasagutan sa mga tanong na aking naisulat. At dito nagtatapos ang diskusyon natin sa Kabanata 11, Los Baños ng El Filibusterismo. Maraming salamat.